Good day. Our verse for today is in Matthew chapter 22 verse 14. For many are called but few are chosen. Sapagkat marami ang tinawag, datapwat kaunti ang mga hinirang. I have 5 verses to share to you because this is very important. It talks about the lake of fire, the book of life, and the second death. Again, I repeat, ang lawa ng apoy, ang aklat ng buhay, at ang pangalawang kamatayan. Marami ngayon ang pag namamatayan ay nagsasabing, okay, he is in heaven. But sad to say, the Bible teaches otherwise. Regardless kung ang ginagamit mong Biblia ay ang Roman Catholic version, the King James Version, the Enochian Bible, but the truth is in the Word of God. Sa Matthew chapter 22 verse 14, it says, many are called, but few are chosen. So, hindi pala lahat ay tinatawag nating pinili ng Diyos o hinirang ng Diyos. Let's face reality. Revelations chapter 19 verse 20 says, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and of them that worship his image. These were both cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. If you analyze the verse, it means that the beast and the false teachers, they sometimes perform miracles, were cast into the lake of fire. Those who worship the image of the beast. We are not going to interpret the scriptures, but take the face value, the literal value of what is stated. Sabi sa Aklat ng Pahayag, chapter 19 verse 20, nabihag ang halimaw at kasama niya ang bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa kanyang presensya. Gamit ng tandang ito, nilinlang niya ang mga tumanggap ng tanda ng halimaw at silang sumamba sa kanyang imahe. Ang dalawa sa kanila ay hinihagis ng buhay sa dagat-dagatang apoy ng nasusunog ng asupre. So malinaw, no? Hindi pala lahat ng tao pag namatay, sinasabi nila, join the Creator. Masakit sabihin to pero warning po to sa atin. Sa next topic natin, pag-uusapan natin ang pagtanggap kay Jesus para hindi tayo mapunta doon sa lawa ng apoy. No, nakagaya ng sinasabi rito, o dagat-dagatang apoy. Isang evidence ito ay tingnan nyo na lang yung mga volcanoes. Ang mga volcano may lava, liquid fire, lupa na umaapoy. Kung hindi yan totoo, bakit sinulat to? God is merciful. Tama yon. God is love. But we must not forget that God is a holy God. Sa Revelations chapter 20 verse 10 says, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire
and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. If this was not true, it will not be written in Scripture. So it is false alarm, or let's say false belief. It is not true to the Word of God that people will suffer, even the devil himself, and those who believe the devil, that everything is all right. But the Bible teaches, or the Word of God says, the lake of fire and brimstone. The false teachers who say this is what will happen. Oh, he died, she died peacefully without receiving Jesus Christ as Lord and Savior. How can this person be saved from the fires of hell? Pahayag 20 verse 10. Ang demonyo na siyang nanlinlang sa kanila ay itinapon sa lawa ng nasusunog na asupre, kung saan ang halimaw at ang bulaang propeta ay itinapon. Sila ay pahihirapan umaga at gabi, magpakailanman. So ang demonyo magiging kasama mo sa lawa ng apoy at asupre kung ikaw ay nagpadaya sa katuruan. Kasi kung naniwala ka sa demonyo, isang sign doon na baliwala ang pagkapako kay Kristo, pagbayad niya ng dugo at muling pagkabuhay, kung ina-assume mo na pag namatay ka, pagpe-pray ka, pupunta ka sa langit. Hindi po. Ang desisyon dito sa lupa habang buhay ka pa lang. You have your chance. Kaya dito sa Revelations chapter 20 verse 14 to 15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. There are two things we have in mind. The second death is wherein death and hell was cast into the ultimate suffering, into the lake of fire. This is defined as the second death. It is not defined by me, but the Word of God itself. And whosoever was not found written in the book of life, those who are cast into the lake of fire, which is the death and second death, which is death and hell, cast into the lake of fire, those people who were not listed in the book of life was casted into the lake of fire. What do I mean? If your names are not written in the book of life, you are a candidate, we are a candidate cast into the lake of fire. There are those who are preaching the Word of God, but for the sake of money, for the sake of prestige, they will be cast into the lake of fire. This will be warning to priests, pastors, bishop, elders, those who are active in churches. And they think the church is an organization with big buildings and big show-off. Sometimes they heal. They put people to life, but with the wrong motive. Marami sa kanila, mga pastor, mga bishop, mga reverend, mga pare, mga taong sikat, pero ibang motibo. Pag mali ang motibo at ginawa ng hanap buhay
ang paglilingkod sa Diyos, ginagawa na nilang kalakal para kumita ng pera. Yan ang isa sa mga symptoms ng mga taong hindi totoong ligtas. Sabi sa Aklat ng Pahayag, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Meron pong ganyang mga tao na iba ang motibo. Kung kaninong pangalan ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sila ay itatapon sa lawa ng apoy. So itong third reference natin sa chapter 20 verse 14 to 15, talagang merong ikalawang kamatayan. Maraming magsasabi, ayoko makinig sa video ni Vic. Kasi ang gusto lang nilang pakinggan yung mabubuting bagay. Pero yung talagang sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus Christ sa Word of God, dito sa Book of Revelations o sa Tagalog, Pahayag, talagang merong aklat ng buhay. Pag hindi nakita ang pangalan mo, hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa ng apoy. Naalala niyo yung mga alagad ni Kristo sa aklat ng Lucas na nagpapalayas ng demonyo. Minsan ginagamit yung salitang brand name, deliverance, pagpapalaya, exorcism. Pero hindi nila itinuro ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Puro miracles para hangaan, para maengganyo sa church. Walang masama ron. Pero pag ikaw'y sikat na, ay medyo dapat magkaroon ka ng kilabot to the bones. Kasi sikat ka na eh. No? Wala yan sa laki. Apostolic times kasi, maraming naligtas, pinagmamalaki nila. Mali yun. Pag malaki mo si Jesus, pag ang motibo na iiba na, dahil strength in numbers, di ba dyan nagalit ang Diyos sa Israel, yung kay Gideon? Merong uminom ng tubig, kumukuha na, may kamay, uminom ng tubig. Meron naman, dinidilaan yung tubig parang aso kung uminom ng tubig. Pinili ng Diyos, 300 na lang. Bakit? Para hindi magmalaki ang Israel, na dahil sa dami nila, na lupig nila ang kalaban. So, ganun din dito. Mga kapatid, warning po sa mga mega churches at sa maliliit na churches. Pag tamad ka naman, maliit ang church. Kaya mga kapatid, hindi yan sa number ng laki ng mga churches. Ay, kasi Catholic Church kami, marami kami. Matanda na yung church namin, kayo kahapon lang tinayo. Parang ganon. Ang definition po ng church, hindi yun samahan. Ang definition ng word church from the German word Kirche, meaning called ones, called from darkness into light. So yung believer ang church, hindi yung sekta, hindi yung organization. Kaya sinabi dito sa Revelations chapter 21 verse 8, but the fearful, the unbelieving, the abominable, the murderers, the warmongers, the sorcerers, the idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. This is the second death. Which of these people mentioned in Revelations 21:8? You are afraid of learning the truth, that there is a hell, there is second death. Hell and death were cast into the lake of fire, according to the previous verses I mentioned. But in Tagalog, ganito po pagkasabi. Pero para sa mga duwag, sabihin ng duwag dito, duwag, aminin ang katotohanan na sila'y makasalanan din. Hindi sa magbuting gawa. Ulitin ko pero para sa mga duwag, sa walang pananampalataya sa salita ng Diyos, hindi batayan ang salita ng Diyos. Ulitin ko, pero para sa mga duwag, sa mga walang pananampalataya
sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga sexual na immoralidad, sa mga mangkukulam, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kanilang lugar sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So, kung ikaw hindi naniniwala sa akin, wala namang pilitan to. Isa ka sa mga medyo mayabang ang dating, hindi ko kailangan yan. Sa mga mamamatay tao, magmura ka lang, mamamatay tao na yun. No? Ikaw rin na hindi nagpapatawad sa mga tao nagkasala sa iyo, mamamatay tao ka na rin. Warmongers, sa mga immoralidad, sa mga mangkukulam, kahit hindi ka mangkukulam, nagpa-practice ka ng spirit of the glass, ay talagang, o kaya humihingi ka ng mga, kumakausap ka ng mga taong kumakausap sa patay, ay sorcerer ka na rin. Sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kayong magagalit kung ikaw ay Katoliko, sumasamba ka, may rebulto. Ay, hindi naman namin sinasamba yung rebulto. Hindi mo nga sinasamba yung rebulto, pero yung rebulto, lalagyan mo ng picture, may kandila, ano tawag mo ron? No offense, ha? Kasi ang Diyos, espiritu yan, hindi yan picture ng, wala pang Kodak ng mga panahon na yun. May mga sculptures, pero hindi talaga yun ang image ng Diyos o image ni Jesus Christ. No? O kaya, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, yung asawa mo, Diyos-Diyosan. No? Halos sambahin mo na yung asawa mo. No? Kahit mali ginagawa, hindi mo tinutuwid. Mga anak mo, Diyos-Diyosan. Hindi mo tinutuwid yung mali. No? Diyos-Diyosan yan. O yung karir mo, yumabang ka. O ba't kayo yumabang? Dahil kayo graduate. O kaya ikaw ay successful businessman. No? Nagkaroon ka ng mga ari-arian, yumabang ka. Ayaw ng Diyos yan. Diyos-Diyosan yan. Sabi dito, ulitin ko, pero para sa mga duwag, sa mga walang pananampalataya, ibig sabihin, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo alam ang katotohanan. No? Ulitin ko. Pero para sa mga duwag, sa mga walang pananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao at sexual na immoralidad, sa mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kanilang lugar ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na asupre, na siyang ikalawang kamatayan or second death. Ito ang pinakamabigat nung hindi pa namamatay si Jesus o hindi pa siya nabuhay muli. Sinabi ni Jesus to sa aklat Matthew chapter 25, He said, "Then shall He say unto them on the left hand and the right." Ulitin ko. Matthew 25:45, Jesus said, "Then shall He say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Sabi niya rito, at sasabihin niya sa mga nasa kanyang kaliwa, lumisang kayo sa akin, kayong sinumpa sa apoy na walang hanggan, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So, ibig sabihin, kasama sila sa mga dyablo at kanyang mga kampon. Biro mo, kampon ni Satanas, mga demonyo, mga dyablo, magiging kasama mo. So, ito po yung 5 verses na warning sa atin. Kaya ngayon, tanggapin nyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung may sakit kayo, meron kayong cancer, ako nga nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. May mga tao may sakit sa cancer, pinag-pray ko gumaling.
Ano ibig sabihin ko noon? Ang ibig sabihin ko noon, hindi para sumikat. Ang ibig sabihin ko noon, makapangyarihan ang pangalan ni Jesus Christ. Just have hope, faith in Christ Jesus. Makakamtan nyo yung healing. At kayo naman, huwag kayo makasiguro na okay ang buhay anytime. Kung may mangyari man sa atin, kailangan handa tayong tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa Romans chapter 10 verse 13, ang sino man tumanggap, ang sino man tumawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, tumawag ka sa ngalan ni Jesus. Hindi niya sinabing tumawag ka para tawagin siyang Panginoon lamang. No? Do not call Jesus Christ as your Lord.